Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal at purihin ng Panginoon. At ito po ang JCLG Friday Online Bible Study. At mag-aaralan po natin ang mahalagang paksa sa gabing ito about the gospel. Okay. Alright. So, praise God. Kamusta na po tayong lahat? Praise God. Let's pray po, mga minamahal. Salamat sa awit ni Pastor Luis Boy Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. Favorite song natin. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa gabi ito na kahit late na, tuloy-tuloy pa rin po kami sa Bible study. And Lord, ikaw po ang Diyos na naglalagay sa aming puso ng mga paksa na aming pag-aaral, pagbubulay-bulayan. Pagpalain mo ang bawat isa na makakarinig na isalita. Magkaroon kami solid faith, robust faith, strong faith, great faith sa aming mga puso as we hear the voice of the Holy Spirit using the Word of God. Lord, anoint us tonight with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name which is above every name, the name of our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, amen. At atin po ipanalangin patuloy, Sister Mar Esguera, may karamdaman, nakuntay sa ospital. Anyways, napag-pray namin kanina sa San Pablo Medical, no? Pero tuloy-tuloy atin patuloy na alalahanin sa prayer. Lord, ikaw din po ang Panginoon na nagpapagaling kay Sister Mar. Matagal namin sinakasama sa paglilingkod sa iyo. At Lord God, anumang tumamang sakit sa kanya, pagalingin niyo po siya. Kanina, dineclare namin ang healing at patuloy namin i-declare ang pasasalamat sapagkat by your wounds, by your stripes, she is healed in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name, amen and amen. All right. Okay. Ang title po ng ating pag-aaralan o Bible study is about the gospel, the true gospel. Ano? Ang title po nito, How to Discern the True and False Gospel. Paano natin masisiyasat o madidiscern? Ano? Paano natin malalaman kung alin ang tunay na gospel or yung counterfeit na gospel? Merong counterfeit no? Alam nyo, habang tayo nasa mundo at habang Satanas ay hindi pa naitatapos sa dagatang apoy, actually, nahusgahan na siya. Naghihintay na lang siya ng maikling panahon and the devil will be thrown into the lake of fire, no? Together with this army, with these demons and fallen angels. Pero sa ngayon, para siyang kriminal na nakakawala. Habang nandito pa at hindi pa naayos ng Panginoon, hindi pa nagwawakas, patuloy at patuloy ang labanan. Ano po? At ang ginagamit ni Satanas, sapagkat hindi naman siya manalo sa church ng Panginoon, no? Hindi niya, alam niyo, ang church ng Panginoon, dumaan ng katakot-takot na persecutions, ano? Ang mga alagad ng Panginoong Jesus, mga disciples siya noong unang panahon, ginagawa lantern, sinusunog, panahon ni Nero, habang nagdi-dinner si Nero, natutuwa siya na ang ilawan niya ay mga Kristiyanong nakagapo sa poste na nasusunog, ano, sa dista, no? At yung iba naman, at yung maraming Kristiyano rin, pinakain sa arena ng mga, ng mga gladiators, pinakain sa leon, ano? At yung iba naman ay pinupugutan ng ulo, lahat ng pagpapakahirap. Pero hanggang ngayon, after ng mga pagsubok na yung mabigat na pagsubok sa church ng Panginoon hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang church sa Panginoon. At patuloy lumalaki, dumadami tayo. Ano po? Church is not a building. Church is people, no? Composed ng mga tunay na mga Kristiyano ipinanganak sa kaharian ng Diyos at sila'y kabilang sa pamilya ng Diyos at kung tawagin ang buong kalipunan ng mga ipinanganak sa Diyos ay the body of Christ. Maaaring iba-iba ang pangalan natin,
Maring iba-iba ang pangalan ng mga churches natin at madalas nagkakaiba-iba pa na sa doktrina, ano. Gayon pa man, kung tayo pinanganak na maguli, na born again sa kaharian ng Diyos, we are children of God and we became joint heir together with Christ, tagapagmana sa kaharian ng Diyos, and we are called right now as the body of Christ, katawan ni Kristo. At sabi sa Colossians 1:18, Jesus is the head of the body. At kung saan nandun ang ulo, nandun ang katawan. Ano? At kasama lagi ng Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, sabi ni Jesus, Lo, I am with you always, even to the end of this age. No? Hanggang katapusan sa libutan. May labanan man, may kahirapan man, may pagsubok man, kasama pa rin natin ang Panginoong Jesus. Okay. Ano natin malalaman kung ano ang true gospel at false gospel? Ito ay simple pag-aaral, pero maraming Kristiyano nadadaya dahil hindi alam ito. Supposedly, dapat ito ay isa sa mga fundamental na Bible study. So, lilinawin natin. I-define natin, tingnan muna natin yung true gospel of the Lord Jesus Christ. Tingnan natin ang definition o kahulugan sa Biblia. Ano ba yung ebanghelyo o gospel? Sa Greek kasi ebanghelyo. At alam nyo, itong ebanghelyo or gospel, sa isang banda, yung gospel kasi Old English po yan. Ang modern English ay good news. Mabuting balita. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Alam nyo, nung unang panahon, yung salitang gospel, secular na salita yan. Hindi yan theological word or hindi yan religious word. Yan ay secular word na ginagamit ng mga tao nung araw. Na nung araw, nung unang panahon, wala pang social media, walang television, walang radyo. So, mga tao ay excited sa mababalitaan. Ano bang balita na? Wala silang ibang communication kundi doon sa tagapagdala ng balita. Nung araw, may tagapagdalang balita, tumatakbo, Sa mga kaharian nung araw, pag natanawan ng watchman sa palasyo, may tumatakbo, may dumarating, o buksan ang gate, mukhang may dalang balita yan. Ano bang good news? Ganyan. Later on, maging sa Europe, sa ibang bansa, ang naging tagapagdala ng balita para ma-update ang mga tao ay nakakabayo. At inaabangan niya ng mga tao. Pag narinig nilang tugutok, nangangabayo, dali-dali. At sisigaw yan, good news, sa isang taong sisigaw yan, good news or ebanghelyo or gospel. Naku, ang mga tao, dagsana. At lalapit doon sa nakakabayo at excited sila. Ano ang balita? Masama ba o mabuti? Ito ang sinasabi ng mahal na hari. Ito ang decree. Bagong decree ng mahal na hari. Kaya ito sinasabi ng gobyerno ng ni Emperor. Ito, binabalita kung yun ay good news or bad news. Ang tawag doon sa tagapagdala ng balita ay tagapagdala ng gospel or ng good news. So yung gospel, isa sa mga secular Old English word na ibig sabihin ay mabuting balita. Yun ang pinaka-dyaryo nila nung araw. Wala pang dyaryo. Okay. So later on, nung nagkaroon ng Kristyanismo at dumami na ang alagad ng Panginoon, ang gospel, salitang gospel ay naging nagamit na ng mga Kristiyano. Ano ang good news? Kasi nung araw, pag sumigaw ka, gospel! Pupuntahan ka ng mga tao, tumayo ka na sa isang elevated na lugar, dudumugin ka. Kaya nung araw, very powerful, very effective yung evangelism na tatayo ka sa isang mataas na lugar, lapitan mga tao, hindi ka i-ignorin.
Ngayon, kahit mangaral ka sa palengke, paglampasan ng mga tao, baliwala, hindi ka papansinin. Iba yung panahon noon eh. At noon pagka sumigaw at nagbigay ng mabuting balita, nakikinig talaga mga tao, iniisip ko ano yung sinasabi, kung sila ay makukonvince. Kaya makita nyo, si Peter ay nangaral, immediately, libo kaagad ang tumanggap sa Panginoong Yesus. Then afterwards, nangaral ulit sila, additional na 3,000. Sunod-sunod, dumami. Tatayo lang sila sa isang lugar. Hindi ganyan ngayon. Pag tumayo ka sa isang lugar, lalampas-lampasan ka ng tao, mumurahin ka, pagtatawanan ka. Nung araw, hindi ganon. At nung araw, walang PA system. Talaga sumisigaw. Kaya pag ikaw ay preacher nung araw, preacher of the gospel, talagang labas ang litin mo, sumisigaw ka. Ito, sabi ng Panginoon, nagsisigaw na ganyan. Ngayon, may PA system na tayo, may mga sound system, at maganda ngayon na-invento sound system. No need ng pagsisigawan yung mga nakakarinig dahil dinig naman nila. Pero di natin maalis. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng maraming preachers, yung old style na sisigawan ng sa mga seminar, sumisigaw talaga, hinahampas yung pulpit nung araw, uso yung pupukpukin yung pulpit Yes, bago man ng pulpit, mga old-timer na matandang preachers, napakinggan ko, pinupukpuk yung pulpit talaga. At sumisigaw talaga. Yun pala, nakuha yun nung unang panahon na walang PA system, walang sound system, walang microphone. Talagang kailangan ka sumigaw. Pero sa panahon natin ngayon, no need na kailangan sigawan yung mga tao. Kaya nga ngayon, yung mga kabataan ngayon, nagtatanong, kaya mga nako, Daddy, bakit may mga pastor na sigaw? Kasi namana nila yan ako sa mga sinaunang preacher na nagsisigaw at namana doon sa kauna-una mga preachers ng araw na wala pang mga microphone, walang mga PA system, kailangan sumigaw ka. At pag hindi ka sumisigaw, hindi ka nagpipreach. Ganyan ang araw. Okay. So, by the way, ano ang difference ng preaching and teaching? Malaki ang difference. Preaching is ang tawag dito, declaring the truth. Preaching is declaring the truth. Kung ano nababasa sa Bible, idini-declare lang yan. Minsan, as is, kung ano yung word na sinabi ng Panginoon. Declare and declare. Whereas, teaching is explaining the truth. Ang preaching, kung ano yung sinabi ng Biblia, sinisigaw yan. Nung araw, ganun. Pero ngayon, pwede mo na hindi isigaw. May microphone na Kahit maliit na microphone, isasabit mo lang ganyan, dinig na ng lahat. So, ang preaching is declaring the truth. Declaring the truth. Dinideklara mo kung ano sinabi na katotohanan. While teaching is explaining the truth. Pag ikaw ay nag-i-explain na at hinahalukay mo na yung mga bawat salita, nililinaw mo mga bawat salita, bawat katotohanan, ini-expound mo, you are now teaching the Word of God. Okay? Yun ang difference. Now, kagaya nitong ginagawa natin, hindi po ako nagpipreach. I am explaining the truth. Teaching po itong ginagawa natin dito sa live stream. So, yun po ang gospel. So, tingnan natin ang definition, what is the gospel? Para malaman natin ang false gospel, pag-aralan muna natin ang true gospel. Malalaman mo kung ano yung false gospel, hindi dahil sa pinag-aaralan mo yung false gospel. Hindi parang yung isang kausap ko sa forum na wala namang alam sa Bible, ang paborito niyang halukaya, i-research puro Gnosticism, Gnostic. Kaya bawat may magko-comment sa forum patungkol sa
Bible discussion namin, lagi niyang kinukomment, that is Gnosticism. that is Gnostic. Pati yung kinument ko na yung aking post na lahat tayo nagkasala. Sabi niya, that is Gnosticism. Sabi ko, may prueba ka ba na Gnosticism ito? Ibig mo sabihin, yung sinabi ng Diyos na for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig mo sabihin, Gnostic yun or Gnosticism. Kaya sabi ko sa kanya, advice ko, pag-aralan mo kung ano yung katotohanan sa Biblia, sa Bible, no? Mga Amerikano yung kausap niya. Pag-aralan mo yung truth, no? Yung katotohanan na nasa Biblia, hindi yung false teaching or false doctrine. Pag nakita mo yung katotohanan, madali mo nang ma-discern, madali mo malaman kung alin yung mali, yung false doctrine. Ganyan sa gospel, ano? Marami ngayon ang mga false gospel, nangangaral ng false gospel. Marami ngayon matatagal na rin Kristiyano, nabibighani sa false gospel. Kasi magandang offer ng false gospel. Okay, bigyan ko kayo ng isang example ng false gospel or false doctrine. Yung once saved, always saved. I'm sorry mga minamahal na kaibigan, especially mga kaibigan natin Baptist na humahawak ng OSAS, once saved, always saved. Pag pinag-usapay Bible, taliwas siya sa Bible. Dahil maraming talata ang sinasabi na pag-ingatan natin ang kaloob ng Diyos na kaligtasan sa atin. Tinuturo tayong Diyos na huwag makikipag-compromise, huwag makikipaglaro sa kasalanan, huwag mamumuhay sa laman dahil delikado, baka hindi tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Kagaya sinabi sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, no? Ang mga gumagawa ng mga bagay ng laman o ng mga pita ng laman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Imagine, sinabi yan ni Paul sa mga Kristiyano sa Galatia. Sabihin niya na hindi makakapasok. Kung hindi talaga nawawala ang kaligtasan sa mananampalatayang hindi nag-iingat, hindi sasabihin ni Paul yun. Kundi bagkos, sasabihin ni Paul, ang mga gumagawa ng mga bagay na ito, walang epekto sa atin, kahit makagawa tayo niyan. Kasi once saved, we're always saved. Kaso hindi yun ang sinabi ni Pablo. Sabi ni Paul, ang gumagawa ng mga pita ng laman, mga bagay na ito, ay nanganganib, warning. Pangalawang beses ko nang sinabi ito sa inyo, sabi ni Paul, mag-iingat kayo. Gumagawa ng mga bagay na gawain ito sa laman, hindi makakapasok or hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ligtas. Sinabi rin sa Hebrews chapter 10, yung buong chapter, maganda, na kung ang mga Old Testament people, ang Israel, ay hindi pinalampas ng Diyos ang mga kasalanan at hinusgahan ng Diyos, gayon din naman, ang mga mananampalataya under the New Testament, mag-iingat kung ang Panginoon ay hinusgahan yung mga Old Testament people, gayon din naman sa New Testament people, hindi ko konsintihin ng Diyos ang mga kasalanan at may darating na judgment ang Panginoon. No? At sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, tayo ay ligtas. Ligtas, right now we are already saved. Kung patuloy nating panghahawakan ang itinuro sa atin ng Diyos sa Bible. No? Kung patuloy natin panghahawakan ang ipinangaral ni Apostol Pablo, meaning ang salita ng Diyos. No? Okay. So ngayon, ano ang definition ng true gospel? Ito. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4. Ito. Sabi dito, basahin natin sa magaang na English, sa NLT. No? Sa NLT. Okay, sa NIV na lang, sa NIV.
Alright. Ito sabi, no? Ito yung definition, what is the gospel? Ano ba ang ebanghelyo? No? Now, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. No, sabi ni Paul, yung gospel na ipinangaral ko sa inyo, na inyong pinangahawakan ngayon, at inyong tinatayuan. Verse 2, by this gospel, you are saved. Sa pamagitan ng ebanghelyo na ito, kayo ay ligtas. Tama yun. No? Walang maliligtas nang hindi pa nakakarinig ng gospel. Walang maliligtas na hindi pa naboborn again. Walang maliligtas kung hindi ka pa regenerated. No? Walang maliligtas kung hindi ka pa nananampalataya. See, yun ang mga tinuturo ng Biblia. Marami po tayong pwedeng ihanay ng talata dyan. Ano, kaso, ang Calvinism, sorry mga kaibigan, kapatid na Reform and Calvinist, real talk lang, sa inyo, sa Calvinism, wala bang pananampalataya, regenerated na, or na-born again na? How come na ang isang tao ay maboborn again nang walang pananampalataya? Saan yan? Nasaan yan sa Bible? Kaya hindi nyo maipanalo sa debate yan. Wala kayong pundasyon dyan. Puro opinion yan. Sa Calvinism, hindi ka pa pinapanganak, napili ka na ng Diyos na ikaw ay maliligtas. Saan di sa Bible yan? Nabasa lang sa Bible na we are chosen in Him, even before the foundation of the world. Ginawa na ng doktrina. Iba naman ang nilalaman doon. Isa pa, ang sabi doon, we are chosen in Him. Tayo hinirang kay Kristo. So, kung wala ka kay Kristo, hindi ka hinirang. Hinirang ka ng Diyos, chosen by God, in Christ. Those who are not yet in Christ, hindi pa sila chosen. Yan ang Bible. Pero na-interpret nila na wala sa Bible yung interpretasyon, naggumawa ng sariling interpretasyon na sinasabing, even before the foundation of the world, hindi pa tayo nipapanganak, napili ng Diyos kung sino-sino yung mga taong gusto niyang iligtas. Naku, ayun, napakalayo po. Wala niya sa Bible eh. Isa pa, yung Diyos na yan, that is not the God of the Bible. Ibang Diyos yan. Bakit? Because the God of the Bible, walang favoritism, hindi namimili. Lahat welcome sa salvation. All people, God is inviting, Jesus is inviting all people to be saved. To come to Him, to receive salvation. Sabi ni Jesus, di ba, sa Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. What is that rest? Rest of salvation. Kasi sa hell, walang rest. Kay Jesus meron. So, yun ang offer ng Panginoon. Even sa Revelation chapter 22, I think verse 17, nag-i-invite ang Holy Spirit together with the bride of Christ, the church. Magtutulong ang Holy Spirit at ang church inviting all people to come to the rivers of life to receive eternal life, to receive salvation. Kaya ang Diyos hindi namimili, nag-i-invite. That is the Bible. Yung ang Diyos namili, wala niya sa Bible. That is another gospel. See? That is another gospel. So dito, sabi, by this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Isa pa yung doctrine na once saved, always saved, ipapahama ka niya sa impyerno. Di ba yung kinukwento ko sa inyo, marami, those people who experience near-death experience, those people who experience visions from the Lord, iba-iba, iisa sinasabi nila, iisa yung nakita nila sa impyerno. There are many Christians in hell. At sinasabi nila, yung mga Kristiyanong yon, dati ang paniniwala nila, nung sila buhay pa,
once saved, always saved. Kaya nagpariwara sila, nawala yung fear of the Lord. Nawala sa kanila yung fear of the Lord, yung respeto sa kabanalan ng pamumuhay. Nawala yung easy-go-lucky kung tawagin ng araw. You know? Anyways, pag nagkasala tayo, ligtas pa rin tayo. Nawawala yung fear of the Lord. Kaya many people, many Christians are now in hell because of that false gospel. Yes, because of that false gospel. Now, balik tayo sa true gospel, ha? Okay. Ligtas daw tayo if we hold firmly to the word I preach to you. Kaya pinag-iingat tayong Panginoon. Otherwise, you have believed in vain. Maliban na kayo nananampalataya ng walang katuturan. Maliban na kayo nananampalataya na hindi totoo. Pakisali lang o pananampalataya na hindi talaga galing sa puso. Talaga nga, hindi kayo ligtas. Kaya sabi dito, ligtas kayo kung panghahawakan nyo mabuti ang ipinangaral sa inyo. Unless, nabaliwala, inarno yun dahil nanampalataya kayo na hindi totoong pananampalataya. Yun siya sabi dito. Okay. Now, verse 3, for what I received, I pass on to you. The first importance, eto na. Sa verse 1, sinasabi, tinutukoy ni Paul sa context sa itaas about the gospel. Now, pagdating sa verse 3, ano yung gospel na yun? I-define niya yun sa verse 3 and 4. This is the gospel. For what I received, I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures. Isa yon. This is the gospel, the good news, na si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan, para bayaran ang ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. That He was buried, siya inilibing, that He was raised on the third day according to the scriptures. This is the definition of the gospel. Namatay si Jesus, binayaran ng ating mga kasalanan, namatay siya sa krus, then inilibing siya, and after 3 days siya nabuhay na maguli. At lahat ngayon na sasampalataya kay Jesus na nabuhay na maguli, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gospel na iniutos sa atin ng Panginoon na ipangaral sa lahat ng mga bansa. Sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 16 at Mark chapter 20, go into all the world and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Those who believe and is baptized will be saved. Those who will not believe will be condemned. Sinabi yan. At ang sabi dito sa verse 5, and that Jesus appeared to Cephas and then to the 12, and that He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. At sumunod naman talata na yung patunay na talagang nabuhay si Jesus dahil napakaraming mga alagad ang nakakita sa Kanya. At bukod pa yung more than 500 na disciples, sabay-sabay nakita siya. Sabi nung isang ikinalat nung unang panahon na paninira sa pagkabuhay ng maguling Jesus, hindi raw nabuhay si Jesus. Yun daw nakita ng mga alagad ay hallucination. Nag-hallucinate daw ang mga alagad, sabi ko nga, abay, wala pa nangyayaring ganyan. Pamula noon at walang mangyayaring ganyan. Magpakailanman. Ang alin? 500 na katao, sabay-sabay, nag-hallucinate na wala namang ginamit na drugs. Nag-hallucinate, sabay-sabay, more than 500 na katao, sabay-sabay, nakita nila buhay si Jesus. Bukod pa sa 11 apostles of Jesus, at sa mga kababaihan na na-experience, nahipo, nakita nila, nakalamang mata si Jesus was alive. So, talaga buhay. And yun ang power of the gospel. Yung nabuhay na maguli si Jesus. Sabi nga ni Paul, kung si Jesus ay nanatiling nakapako sa krus at hindi siya nabuhay na maguli,
walang katuturan ng ating pananampalataya. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. Kahit sambahin natin ang Diyos sa pangalan ni Jesus, pero if Jesus did not rise from the dead, walang katuturan yung ating pananampalataya. At tayo makasalanan pa rin. Hindi pa fully fade ang ating kasalanan, at pag tayo namatay, we will go to hell. Yun ang mangyayari kung hindi nabuhay si Jesus. Pero the good news, the gospel is, nabuhay siya. Yes. Kaya tayo ngayon makapapasok sa kaharian ng Diyos. After this life, may another life. At ito pa ang isa sa mga good news. The kingdom of God. Na ipinamamana sa ating kasama sa minana natin. Di ba sabi sa Romans 8:17, now you are children of God. And if children of God, you are now joint heir or fellow heir or co-heirs together with the Lord Jesus Christ. Tayo yung tinutukoy na lahat ng ipinamana kay Jesus after He resurrected from the dead, lahat, when He ascended to heaven at upo sa kanang Ama, ang buong kayamanan ng kaharian Diyos, even the kingdom itself, ibinigay na kay Jesus, ipinamana kay Jesus. Ngayon ang tanong, bakit pinamanahan si Jesus? Alam niyo ba na si Jesus ang may-ari ng buong kayamanan at may-ari ng kaharian ng Diyos because the Father at si Jesus ay iisa, together with the Holy Spirit, our triune God, iisa sila. Sa simula, mayaman ang Diyos. Siya ang creator of all things, creator ng kingdom of God and all the riches of God's kingdom. Sila ang creator kasama si Jesus. Bakit pinamanahan si Jesus? Pinamanahan si Jesus na siya ay naging tao at nabuhay na maguli para sa gayon yung kayamanan na yon at mismong kaharian Diyos maipamana sa lahat ng tao na sumama kay Jesus. Meaning, sa lahat ng tao na naging bahagi ng body of Christ and Christ is our head, tagapagmana tayo ng buong kayamanan ng kaharian ng Diyos. Because of the Lord Jesus Christ. Yan ang another good news. Because of Jesus, we inherit the kingdom of God. We inherit eternal life. We are saved. We are saved forever as long that you are in Christ. As long that you are serving Christ and loving Him with all your heart, faithful sa Kanya at hindi tayo nakikipaglaro ng salokohan sa kasalanan. We are saved forever. Yes, yun ang tunay ng salvation. Hindi yung salvation na kahit gumawa ka ng kasalanan, magpariwara, mag-backslide, napili ka ng Diyos, ligtas ka pa rin. And that is not the true gospel. That is a false gospel. Okay? Now, so ito ang definition ng gospel mismo. The gospel is, or the good news is the Lord Jesus Christ. The good news of the gospel is He died on the cross, and after 3 days, He rose from the dead, ascended to heaven, and now sat at the right hand of the Father. That is the gospel. At lahat ng sasampaltan ngayon kay Jesus will have eternal life, will be saved forever. That is the gospel. Kaya tinitindihan natin ito kasi marami nga nagsulputan ngayon na false gospel, and one of the false gospel ay ito. No? Na several years ago, may nangalan, ayoko nang banggitin ang pangalan. Anyway, ang Diyos nakakaalam kung siya nag-repent o hindi. Kasi isa sa mga famous man of God, nagiging guest pa nga ito ni Benny Hinn sinundan ko itong man of God dito ng matagal Believe ako sa teaching niya, pati si Benny Hinn, believe sa kanya, gineguest niya madalas. No? Graduate siya ng Oral University. Dinisciple ni Oral Robert. So, Pentecostal siya. Tama yung doctrine niya. Nagturo siya ng kingdom, revelations of God's kingdom. Maganda. Pumunta ako sa bookstore, tingnan yung mga books niya. Naku, napakamamahal ng mga books niya. No? Then,
after several years, napansin ko, nag-iba na siya ng teaching. Alam niyo, iniba ng teaching na. Hindi ko nababagit yung pangalan niya. No? Anyways, nasa YouTube yan. Biglang ako'y nagulat. Ano? Itong man of God na hinahangaan ng maraming tao, magaling magturo, suddenly, nagturo ng different gospel. And what is that different gospel? Na sinabi niya sa isang conference or seminar na yun, na maraming nakarinig. Ito ang sabi niya, do you know what is the gospel? The gospel is not Jesus. Kung liliwanagin, alam niyo ba kung alin ang good news? Si Jesus Christ hindi good news. Aba. Jesus is not the good news. His blood is not the good news. Aba. Without the blood of Jesus, hindi mababayaran ang kasalanan natin. His death is not the good news. His resurrection is not the good news. Nako, ano pa ang good news? Kinontra niya yung definition ng gospel na nakalagay sa 1 Corinthians chapter 5 o chapter 15 verse 1 hanggang 4. Na definition ng gospel ay si Jesus namatay at siya ay muling nabuhay. No? At siya ay nasaksihan, nakita ng maraming alagad na siya'y buhay at sino man sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is the gospel. Pero he denied that Jesus Christ, His death and resurrection, is the true gospel. At sabi niya, Jesus is not the gospel. His blood is not the gospel. It's not the good news. His death and resurrection is not the gospel. Naku, sabi ko, patay ka. Kahit hinangaan kita ng matagal na panahon at sinubaybayan kita, maghihiwalay na tayo ngayon. Kailanman hindi ko masisikmura, hindi ko matatanggap yung kakultuhan na sinasabi mo that Jesus Christ is not the good news. That Jesus Christ, His death and resurrection is not the gospel. Saan mo nakuha yan? Bakit pinadilim ni Satanas ang utak mo? No? You're a man of God. May title ka pang doctor, may doctorate degree ka sa Oral U. Suddenly, nagkaroon ng ganyan, nakaturoan. Then, after ilang months, nagkaroon siya ng plane crash. Kasama ang pamilya na, patay silang lahat. Maybe, kinuha ng Panginoon kaysa dumami pa ang mga followers niya. Kasi may mga tao, mga kapatid, na kahit mali na itinuturo, hangang-hanga talaga sila. Idol sila. Susundan pa rin. Isang example dyan, si Kibuloy eh. Anong ginawa ni Kibuloy? Pag sinagsalita siya, hindi niyo ba alam na ako may-ari ng inyong mga kaluluwa? Amen! Hallelujah! Tuwa-tuwa yung mga members sa church. Sabi niya, alam niyo ba na I am the way, the truth, and the life? Kinlay niya yung title na kay Jesus lang pwedeng ikabit. Hindi siya namatay sa krus para bayaran ating makasalanan. Hindi siya pwedeng maging way pabalik sa Diyos kasi siya man ay makasalanan din. Meron siyang sinful blood, sinful nature of Adam. Si Jesus wala. Ang comparison, si Jesus sinless. Si Kibuloy, kagaya natin na nagkasala rin. Meron siya sinful nature from Adam kasi galing tayong lahat kay Adam. Si Jesus wala. Kaya nga si Jesus hindi pinanganak through the sperm and egg cell of his parents eh. Ginamit lang niya ng Diyos at talaga ang ovary, bahay bata ni Mary para magkatawang tao siya at nilimliman siya ng Holy Spirit. Kaya ang dugo niya, hindi kagaya ng dugo natin. Ang dugo niya, created galing sa langit, sa karya ng Diyos. Sinless si Jesus. Kaya siya qualified to be the way, the truth, and the life. Yes.
ki-claim ba naman ni Kibuli yan? Alam nyo, palakpakan yung mga miyembro. Nalulungkot ako pag mayroong ganyan. Parang doon sa mga false doctrine na tinanggap ng ibang mga mananampalataya, naaawa ako pagkausap ko, tinuturo mo na yung totoo, yung salita ng Diyos, pipiliin pa rin nila yung sinabi ng mentor nila. Kagaya ng yung mga kausap kong INC. No? Sabi ko sa kanila, nagipit ko sila, sabi ko, kaya ba naniniwalang Diyos si Kristo? Ay, hindi. Naniniwala kami, tao siya. Ako rin, pareho tayo dyan, naniniwala rin ako, tao si Jesus. Ang pagkakaiba, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi siya ordinaryong tao na kagaya natin. Hindi, kagaya natin siya. Tao lang si Jesus. Sabi ko, mga kaibigan, kako, sa forum ito, sa forum, ang dami na, tulong-tulong sila. Sabi ko, naniniwala ba kayo na tayong mga tao, kaya natin ang ginawa ng Diyos, lumikha ng universe? Ay, hindi. So, paniwala kayo, Diyos lang ang pwedeng lumikha. Yes, ang Diyos lang ang may kakayanan lumikha ng universe. Okay. Colossians 1:16, ang sabi, by Him, by Christ, everything was created both in heavens and on earth, both visible and invisible. Everything was created by Jesus, by Him, for Him, and through Him. Si Jesus daw lumikha. At ang cross-reference niyan, John chapter 1, verse 3, sabi doon, and the Word created all things, without Him, nothing can be created. Si Jesus ang lumikha ng lahat ng bagay. That means Jesus Christ is God, our Creator. Alam nyo, kahit pakita mo yan sa Bible, pipiliin pa rin nila. Hindi, tao lang siya, hindi siya. Ang hirap niyan. Ano? Nilason ni Satanas ang utak, lahat. Pangalawang puntos, naipit ko sila, sabi ko, kayo ba mga kaibigan, naniniwala kayo yung sa subtitle ng Diyos na Alpha and Omega? Yes, paniwala kami dyan. Do you believe that Alpha and Omega, yung title na yan, ay pwede na ikabit sa Diyos at hindi sa tao? Pwede ba ikabit yan sa atin? Ay hindi, sa Diyos lang yan. So aminado kayo, title lang ng Diyos yan, hindi ng tao. Walang tao pwede mag-title niya. Yes, ang Diyos lang pwede magkaroon title niya. Huli kayo. Dinala ko sa Revelation 22, verse 13. At sabi, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Pagdating sa verse 16 yata, verse 16, no? Pagdating sa verse 16, sabi, I, Jesus. Pagdating sa verse 16, eto, sa verse 13, ano, sabi niyo, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Pagdating sa verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify to you of these things for the churches. I am the root and descendants of David, the bright and morning star. So, tuloy-tuloy, yung nagsasalita pa pala sa verse 13 na I am the Alpha and the Omega. Pagdating sa verse 16, bago isara ang aklat ng Revelation, nagpakilala kung sino. Siya yung Diyos. Sinong Diyos? Ay, Jesus. Nung pinakita ko yan sa mga taga-INC, teka muna, hindi siya, Alpha and Omega. Sabi ko, ang linaw sinabi nga niya, siya ang Alpha and Omega, ano ba naman kayo? Nawala, ilang araw, nag-research yata sila, 4 days yata, pagbalik, binalikan yung tanong ko yes, naniniwala kami. The Father is Alpha and Omega. Jesus Christ is also the Alpha and Omega. Pero iba ang pagka-Alpha and Omega ni Jesus. Siya ay Alpha and Omega as human beings. The Father is as God. Saan sa Bible yan? Where in the Bible? Saan sa Biblia mababasa na meron dalawang klase ang Alpha and Omega? Ang isa ay pang tao, ang isa ay pang Diyos. See? Alam niyo, nalungkot ako. Alam niyo kung bakit? Despite pinakita ko sa kanila ang katotohanan, bulag na bulag sila, hindi nila makita
At mas pinipili nila ang sinabi ng kanilang mentor, kanilang ministro. Mas minahal nila ang pagiging miyembro ng samahan ng iglesia kaysa the one and only Savior of the world, Jesus Christ, God who became a human being. Kita nyo? So, ngayon, wala na tayong oras. Papakita ko sa inyo ito. Mabilis, ano? So, yun ang malalaman natin ang true gospel, ano? Una-una, ang true gospel ay si Jesus, ang Diyos, nagkatuwang tao, namatay at muling nabuhay, umakyat o umupo sa kanang Ama, at lahat ng sasampalta kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is the gospel. You can preach the gospel even in 5 seconds. The gospel is, ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatawag, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. That is the gospel. Ngayon, kung aalisin mo yung si Jesus ay namatay at muli na buhay, it's no longer the true gospel. At yan yung sinasabi ni Pablo na gospel na ipinangaral ni Pablo. At kung merong ibang mangangaral ng ibang ebanghelyo, ano sabi ni Paul? Let them be accursed. Tingnan natin, ano? Sa Galatians chapter 1, Galatians chapter 1, verse 6, ito sabi ni Paul, no? I am amazed. Teka, basahin natin sa Tagalog para mas maganda usapan. Galatians chapter 1, verse 6. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita. Bumaling kayo sa another or different gospel. Pumunta kayo, in-embrace nyo, tinanggap nyo yung ibang gospel. Yun ang sabi dito. Ibang magandang balita na hindi naman totoo. Okay? Ang totoo, walang ibang gospel or walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong naggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang gospel, magandang balita, tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng gospel na iba kaysa ipinangaral namin sa inyo. Sumpain daw kung sino mang mangangaral, kahit, sabi ni Pablo, kahit ako o may anghel pa dumating at nangaral ng ibang gospel, a different gospel, let him be accursed. Sumpain siya. Bigat, ano? Sumpain siya. Sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangal sa inyo ng gospel na iba kaysa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kung sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng gospel na iba kaysa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Okay. See? Kinakers yung mga taong nangangaral ng ibang gospel. Kaya itong man of God, tinatawag ko pa rin siya man of God. Uno, mali mo, nagsisi siya bago siya mamatay. Ano? After na magturo siya, sabi niya, do you know that Jesus Christ is not the gospel? His blood is not the gospel? His death and resurrection is not the gospel? Do you know what is the gospel? The gospel is the kingdom. Naku, ako. Kung wala si Jesus Christ, paano magkakaroon ng kingdom tayo? Totoo naman,
Mali kasi, dapat, totoo na ang kingdom ay bahagi ng good news. Yes, I believe the kingdom is also a good news through Jesus Christ. Pero wag mo sasabihin, Jesus Christ is not the kingdom. His death and resurrection is not the kingdom. The kingdom, oh sorry. Wag mo sasabihin, sabi nitong tao nito, wag mo sasabihin that Jesus Christ is not the gospel. His blood, His death and resurrection is not the gospel. Huwag mo sasabihin na the gospel is the kingdom, not Jesus Christ. Mali yun. Una-una, nireject mo si Jesus by saying that. Pangalawa, you insulted the grace of God. You insulted Jesus Christ. At kung anong ginawa niya, tinapos niya sa krus sa Kalbaryo, ininsulto mo. No? Ininsulto mo. Tapos, pinalitan mo ang gospel na si Jesus, His death and resurrection. Ang ipinalit mo, kingdom. Initsaper mo si Jesus. Paano ka magkakaroon ng kingdom kung sasabihin mo si Jesus Christ hindi kasali sa good news? Buti pa sinabi mo, the gospel is Jesus Christ, His blood, His death, His resurrection. This is the good news. Plus, the good news is the kingdom. Yun, pasok ka sa tama. Tama yun. You can only have the kingdom kung binabanggit mo na that the good news is Jesus Christ. Without Jesus, there will be no kingdom. Without the king, walang kingdom. Pero itong taong ito, initsapero niya si Jesus, hindi ka good news. Ang good news lang ang kingdom. Yun ang mali. Imagine, napakataliyong tao, may doctorate degree sa Oral University, hinanga ng maraming theologians, then suddenly, nakurap ang utak na, nakurap ang kanyang pananampalataya, and he rejected Jesus Christ as the good news. After ilang months, I think, nag-crash ang plane niya. Patay silang lahat, pamilya na. Tinapos niya ng Diyos ang ministry niya. Alam niyo po ba, humahaba ang buhay ng tao kung may ministry siya? Yes. Parang si Aaron, pinakit ng Diyos sa bundok. Ano? Sinabi kay Moses, pakitin mo si Aaron sa bundok kasama ang anak niya. Pahubad mo kay Aaron ang kanyang priestly garment at ibihis sa kanyang anak. Papalitan na ng anak. Pagkahubad ng garment, a symbol of his ministry, immediately bumagsak si Aaron, patay. Nagpapahaba lang pala ng buhay sa kanya, yung kanyang ministry. Yes. Kaya kung tumaliwas ka na sa ministry ng Panginoon, bye-bye, goodbye. No? So, makikita nyo yung false gospel. No? Another false gospel, alam nyo kung anong papalatandaan? Pag si Jesus hindi center ng gospel. Pag ang center ng gospel, yung founder, nakukulto po yan, kulto. Tingnan nyo si Kibuloy. Ang sentro ng kanyang gospel, ang sentro ng kanyang church. Siya, itinatas yung sarili niya. I am the appointed Son of God. I am the way, the truth, and the life. Ako may-ari ng mga kaluluwa nyo. Ano ka, Diyos? Kita nyo? Ayan tuloy. Nakakulong tuloy siya ngayon. Ako pinagpipray ko siya kasi naawa ako sa kanya eh. Kasi dati naman tama siya, ang malila sa kanya, pagiging oneness niya. Pero sa pangalan niya ng gospel, tama. Then suddenly, na-deceive siya. Umakit na siya sa bundok, nagpasig sa bundok. Sa bundok maraming demon spirits eh. Pagbaba niya, iba na. Siya na may-ari ng buong mundo. Kiniklaim niya, I am the owner of the world. Ano ka, Diyos? Pero, pag kinausap mo tungkol sa politics, napakatalino niyan. Kaya sabi ko, Lord, kawawa naman itong taong ito. Dati tama ang pinapangaral nito. Problema lang nito dati, oneness. No? Nakakaawa naman. Ako, patigilin mo na ito, Panginoon. Ayun, pinatigil ng Panginoon. He was arrested. Ngayon, nakakulong. So, ngayon, isa pang palatandaan ng false gospel, mga kapatid. Kapag bukod kay Jesus, dinadagdagan. May iba pang Savior. No? Alam nyo ba sa, ang tawag dito, sa New Age movement, no? Lahat ng religions tanggap
At ang paniniwala nila, sabi ng isang TV host na babae, ano siya, new Age. Sabi nga, lahat ng religions, tama. Ang Diyos nagsalita sa India, nagsalita sa Japan, nagsalita at gumamit ng mga tao, kinausap at nagpakilala Diyos sa iba-ibang paraan. Pero iisang Diyos yan. Then banda ulit dito kay Jesus Christ sa Israel, no? Iisa naman yung pananampalataya. Aba, hindi pwedeng iisa yan. Kagaya ng Hinduism, iba ang gospel niyan. Ang gospel niya, reincarnation. After this life, may another life. At marumi ang buhay mo rito, next life, ipis ka. Matakaw ka, next life, baboy ka. Tamad ka, next life, punong kahoy ka. Ang bait-bait mo ngayon, no? Talaga saksakan bait, next life mo, you are a king. Yan, ang ganda pakinggan, ano? But it is a false gospel without salvation. Yes, Islam, ang ganda rin pakinggan. Ano? Pero ang tanong, kaya ba tayo iligtas ni Muhammad? No, because Muhammad is just a human being. He did not pay the price of our sins. Only Jesus Christ can become the Savior of the world. Only Jesus Christ is the one and only Savior of the world. Bakit? Kasi nabayaran niya ating mga kasalanan. Ang qualified lang magbayad ng kasalanan ng buong mundo, yung sinless man. Si Muhammad, hindi sinless. Marami sabit si Muhammad. No? Hindi natin tinitirang. Tao lang siya. No? Si Buddha, ganun din. Tao rin. Maraming sabit din. In fact, pag hinukay mo mga libingan ng mga founders ng mga iba-ibang religions, kalansay sila. Pero tingnan mo, libingan Jesus, hindi mo matatagpo si Jesus. He rose from the dead and ascended to heaven because He is God. Okay? So, wala na tayong oras, mga minamahal. No? So, i-check nyo rin, bukod dyan sa ganyan, gospel, pag si Jesus dinadagdagan, that's a false gospel. Pag si Jesus naman, binabawasan, kagaya nung kinukwento ko sa inyo, sabi niya, Jesus Christ is not the gospel. Binawasan, inalis si Jesus. The gospel is the kingdom. Cult na yan, cult teaching yan. Hindi lang yan heretic gospel. That is already a cult doctrine. Alisin mo si Jesus, He's not the good news is the kingdom. That is already a cult doctrine. Kung sinabi pa niya, the good news is Jesus Christ who died on the cross and was resurrected, and now, those who will believe will have eternal life. This is the good news. Plus, may bonus na good news. What? What is it? The kingdom. Mamanahin natin ang kaharian ng Diyos. That is another good news. Yun. Pasok ka. Tama ka. No? Because I believe the kingdom is also a good news. Pero dapat, huwag mong iitsapurahin si Jesus. You are insulting the Lord Jesus Christ pag ginawa mo yan. At ikay lalabas niyang kulto. Yes. Alisin si Jesus, kulto yan. Bawasan si Jesus, kulto yan. Tingnan niyo ang paniniwala na si Jesus totoong prophet, but He is not God. Binawasan si Jesus. Kulto yan. That is not the true gospel. That is a false gospel. Anong paniniwala ng mga ng religion na Hinduism at saka Islam, Taoism, all the religions of the world? Anong paniniwala? That Jesus Christ is a true prophet of God, a good man, a true prophet of God, a human being, but not God. Para paniniwala nila. Ano nangyari? Binawasan si Jesus, inalis ang pagiging Diyos. That is a false gospel. See? Yun ang palatandaan. Next, ang isa pang palatandaan, kung totoo, yung mga nagtuturo, may daladalang gospel, tingnan nyo yung buhay. If they are bearing fruit, with the fruit of the Spirit, anong fruit yun? Kung sila may buhay na kagaya ni Kristo. They're living or they're walking in the holiness and righteousness of Christ. Meron silang Christ-likeness. Pero kung sila'y masama ugali, no? At marumi ang pagkatao, walang Christ-likeness, sugo yan ni Satanas. Hindi yan sugo ng Diyos. See? So, pangatlo,
ang mga doctrine must be Christ-centered. Kung kayo ay nasa tama o maling church, malalaman nyo. Pag si Jesus kung ang church ay nagtuturo ng hindi Christ-centeredness, at hindi si Kristo ang center ng pananampalataya, kundi ang sentro ay yung founder, ang sentro ay yung ganitong doktrina, ganitong aral, at si Jesus ay hindi pinaka-center, that is not the true church. They're teaching a false gospel. Okay? So, the true gospel is, Jesus is God, who became a man, died, and rose from the dead. Those who will believe will be saved and will inherit the kingdom of God. That is the gospel. Yes, the kingdom of God is also a gospel kung kasama si Jesus. Ang mali kasi doon sa namatay na man of God niyo, initsapera niya si Jesus kapusungan niyo. Ano? Yung sabihin mo, Jesus Christ is not a good news. He's not the good news. Ano siya? Matapos ka iligtas sa krus, kuhanin, dalhin sa kanyang katawan ang kasalanan mo, at matapos sa patawarin ka, nakapasok ka sa kaharian Diyos, tapos sasabihin mo, Jesus Christ is not the good news. His death and resurrection is not the good news. Para mo na sinabing nonsense. Walang kwenta yung kamatay at pagkabuhay Jesus. May kwenta kaharian ng Diyos. That is a heretical doctrine. No? So, the good news is Jesus, because of Christ, we inherit the kingdom of God. Okay. So, dito na lang mga minamahal. And the kingdom, mga kapatid, has power. Ang kingdom of God may demonstration of power. No? Sinabi nga ni Paul na ang aking mga pananalita ay hindi sa karunungan ng tao, no? Kundi sa pamagitan, ito, 1 Corinthians chapter 2, verse 4, and my message, ang mga mensahe ko, or my word, and my preaching, were not in persuasive words of wisdom, or man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So, ang kaharian Diyos, if you are in the kingdom of God, dapat may demonstration ng power. God is alive. He is an answering God. No? May power na kapag naglay hands ka sa mga may sakit, kumikilos ang Diyos, our healer. Siya nagpapagaling. May power na you can cast out demon spirits sa isang taong possessed by those demonic spirits. Meron kang power to cast them out in the name of Jesus. May demonstration ng kapangyarihan ng kaharian Diyos. Yan ang mga may dala-dala ng true gospel. Okay? So, may mga churches, kung ito ay cessationist, they don't believe in the power of the Holy Spirit na available hanggang ngayon, but they preaching the true gospel. No? Yun lang. They're preaching the true gospel. Problema, may kulang. They're denying the power of God. No? May kulang. Okay. So, hanggang dito na lang mga minamahal at I hope na marami tayong natutunan. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Pagpalain mo lahat ng kasama namin sa pag-attend sa Bible study ito at salamat po kahit even kami ginabi nakapagsalita ka sa amin, Panginoon. Father God, in the name of Jesus Christ, dalangin namin na maipasa ang video na ito sa marami pang mga pastor, marami pang mga kapatid, Panginoon, na magbibigay ng revelation and wisdom sa bawat isa sa amin. Ito ay gawa mo, Panginoon. Hindi po ang iyong lingkod ang nakaisip nito. Ikaw po nagsasalita through your servant. Marami po salamat, and all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. God bless everyone. Don't forget to like this video and don't forget to share this video. God bless you all, mga kapatid.